Sa buhay ng estudyante ngayong panahon, sa school, mapapansin ninyo na ang school ngayon ay may mga panahon na kung saan inalalaan para turuan ang bata theoretically sa classroom. Pero dumarating rin yung panahon na kung sila'y susubukin. Papadala sila sa kung saan-saan na ang tawag ngayon ay OJT, on the job training, para masukat o masubok kung gaano kalalim yung nalaman nila. Ganon din naman sa ating buhay Kristiyano, sa ating buhay ng pananampalataya. Ang buhay Kristiyano ay dalawa po, buhay disipulo at buhay apostol. Itong dalawa ay hindi pwedeng paghiwalayin. Buhay disipulo at buhay apostol. Halimbawa ngayon, tayo nagiging disipulo, estudyante, tinuturuan tayo sa pamamagitan ng mabuting balita. Pagkatapos ng misa, sasabihin ng pari, humayo kayo, ipamahagi ninyo, isabuhay ninyo. At OJT din, ano? Ganun po ang buhay Kristiyano. Ngayong araw, sa ating ebanghelyo, sa ating gospel, inyo pong narinig na si Jesus ay humirang ng mga disipulo, tapos mga pangalan. What for? Nakasaad din dito. Para ipadala. To preach the Word of God. Mga reminders po. Dalawa po. Una, God appointed. God summoned. Tinawag po tayo. Mapapansin ninyo, it is God's initiative. It is His choice. Pinili niya tayo. Hindi po baliktad ha. Hindi po tayo yung pumili sa Diyos. Siya po yung pumili sa atin. Siya yung pumili ng 12 disipulo. The 12 disciples represent all of us. Tayong lahat. At ang maging bahagi o maging disipulo ni Kristo ay isa pong malaking privilege. Halimbawa, ang pagiging lingkod, isa pong privilege. It is a privilege to serve God and His people. Hindi po siya karapatan. Ang pagiging pari ko ay hindi karapatan. Isa po siyang privilege na ibinahagi sa akin ng Diyos. At kailangan nating malaman ito kasi kung minsan, may isip natin na lalo na sa dati kong parokya, mayroong mga tao na ang pag-iisip nila na isa pong karapatan ang maging lingkod sa simbahan. No, it is not. Isa po itong malaking grasya, isa pong malaking pribilehiyo na binibigay sa atin. Pangalawa, nakasaad dito na upang ipadala to preach the Word of God. Ibig po sabihin, may gawain po tayo. At ang gawain po natin ay hindi po ayon sa kagustuhan natin. Hindi po. Hindi po my way. Hindi po my will. It is always God's will. God's will. Mayroong isang obispo na medyo hirap na siya sa pagiging obispo at feeling niya super bigat ng problema niya. So he went to his spiritual director and nag-share. Sabi niya, ang bigat-bigat po ng pagiging obispo ko. Marami akong problema sa simbahan, kung ano-ano lang. At alam niyo kung ano sabi ng spiritual director niya? Sabi niya, do you know why it is heavy? Sabi naman ng obispo, hindi po. It is because you think na yung mission mo ay iyo. Hindi po sa iyo yan. It is God's. Ibig po sabihin, pag mission po siya ng Diyos, hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. So there are two things to remember. Una, tayo po ay pinili ng Diyos. Salamat sa Diyos. At pangalawa, ang gawain po natin ay misyon na binigay sa atin ng Diyos. Nang ibig po sabihin, hindi po niya tayo pababayaan.